Maraming salamat sa pagkilala sa atin kay Consi Ram Cruz, Tindig Pasig Lead Convino, at kasapi natin sa Partido Liberal. Gustahin din po natin ang nakasama natin bilang kapwa senador at ngayon ay babalik muli sa Kongreso sa House of Representatives bilang party list ng mamamayang liberal, si Laila de Lima. Sa ating mga opisyal ng pamahalang lokal ng lungsod ng Pasig, Jessica Amon, Winnie Lati, Kagawad T. Aryo, ang ating ML Pasig Chairman at ang ML Pasig Officers at mga kasapi, John Miguel, pamangkin. Uy, nasaan ang pamangkin ni dating Senador Jovi Salonga? Narito ba? Hans, asaan? Si... Ayun. Gandang araw po. Nakatrabaho ko si Ka Jovi ng ilang pagkakataon nung buhay pa po siya. At ako'y naging student leader sa FP. Panahon pa ng diktador. Hans Darrell Reodica, ang Youth for Pasig, ML Pasig Head. Merlita de la Peña, ang Homeowners Association President mula sa barangay Pinagbuhatan. Ano ang pinagbuhatan? Wag sana yung pinagbuhatan ng mabibigat na problema. Totoy Halya, Hakla, Samahang Pinagkaisang Manggagawang Pasigenyo. Yan. Josie Turaray, ang Pasig Solo Parents. Ma'am, alam nyo, nung nililigawan ko si Sharon, solo parent din siya. Kaya malapit sa aking puso ang solo parent. Baka sakali, kumare kay Josie, one day baka makilala mo ang Kiko sa buhay mo. Michelle Torres, ang former president ng Pasig PTA Federation. Manny Langtan, Malayang Siklistang Pasig. Boy Celario, ML, QC Bikers. At sa mga organisasyon na narito ngayon, LRB Homeowners Association ng Barangay Santa Lucia, Tindig Pasig, Samahang Pinagkaisahang Manggagawang Pasigenyo, Alyansang Gawaing Ingilunsad o Agila, Pasig Solo Parents, Pasig PTA Federation, Youth for ML Pasig. Nasaan mga kabataan? Malayang Siklistang Pasig Bikers at ang ML QC Bikers, at sa ating lahat, magandang hapon po. Nagpapasalamat tayo sa Pasinaya ML Kiko Pasig, ang launch ng ML Kiko Pasig Group. Maraming salamat po. Kayo po, sa anumang gera, sabi po nila, walang gerang na ipapanalo kung wala ang ground troops. Ang ground troops ang siyang nagpapanalo ng anumang laban. At kayo yun, kaya napakahalaga ng pagkakataon ito. Ang alam ko rin, marami sa inyo ay sumuporta sa ating kandidatura ni Lenny nung nakaraang halalan. Sino ba yung mga yun? Ayun. Nangangahulugan lamang na ang ating ipinaglalaban noon ay hindi pa tapos. Dahil nakikita natin ngayon sa balita, sa mga hearing, ang daing ng taong bayan, yung gobyernong tapat. Lalo na natin nakikita ang kahalagahan, hindi ba? At kaya naman naisipan din po natin na hindi
yung ating pagkilos noong 2022. Kailangan ituloy natin yun. Kung ano man ang naumpisahan natin noong 2022, nagpunla tayo. Nagpupunla tayo. At dahil nagpupunla tayo, darating din yung panahon ng anihan. Kaya tuloy lang tayo. At ngayon may hinaharap na naman tayong pagsubok. Ang totoo lang po, original naman talaga na plano ko noong 2022 ay tumakbo bilang senador. Hindi ko po inambisyon yung lumaban ng Vice President. Ang katunayan, magpa-file na dapat ako noong Martes, October 5, 2022 ng pagkasenador. Number 8 na ako sa ranking ng mga Senate polls. Ngunit noong Martes, Miyerkules yung October 6. Noong Martes, nag-text sa akin si Vice President Lenny. At sinabi niya, matapos makausap ang aming mga leader, ang aming mga kaalyado sa partido, ang kanyang pamilya, ang sabi niya sa akin, ako daw ang unanimous choice nila para tumakbo bilang vice presidential candidate niya. Halos malaglag ako sa upuan dahil hindi naman yun ang balak ko. Ngunit isa ako sa mga aktibong nagkumbinsi sa kanya. Dahil noon at hanggang sa ngayon, ako'y naniniwala siya ang pinaka-qualified. At dahil doon, isinantabi natin yung sarili nating political na ambisyon na maging senador muli. Isinantabi natin yun at pumayag tayong makasama siya bilang katandem niya. At hindi man tayo nagwagi. No regrets. Dahil kakaiba yung nangging kampanya na yun. Hindi ko namalayan o nakita sa 20 mahigit na taon akong nasa national political campaigns yung ganung klaseng pagtataya, pagkilos, sakripisyo, paninindigan ng ating mga kababayan. Kasama kayo ron. Kayong nagsilbing inspirasyon namin ni Lenny noon. Nagpapasalamat po tayo sa inyong naging pagtataya. 3 beses nabanggit kanina, ako po ay nanalong bilang senador. Mula 2001. Dito sa Pasig, lagi akong nananalo. Lagi ninyo akong binoboto para sa pagkasenador. 3 times po ninyo akong hinalal. Salamat sa inyong tiwala at suporta. At dahil kayo ay nagtiwala, dahil nakuha ko, ang inyong matamis na oo ng 3 ulit, tiniyak ko na hindi ko kayo bibiguin. Tiniyak ko na inyong tiwala sa akin ay hindi masusukli ng pagtataksil. Minsan, hindi tayo pumayag na masangkot sa anumang kasong anomalya dahil nagtiwala ang taong bayan. Hindi naman kayo maghahalal at magtitiwala para yung mga nahahalal ninyo ay magnakaw, hindi po ba? Ang nais po ninyo ay ang tapat, malinis, maayos na panunungkulan at yan ang ibinigay natin sa inyo at merong resibo. Nabanggit kanina yung ating naging performance bilang Food Security Secretary. Ngayong araw na ito, sa mga araw-araw nating pagpunta sa palengke, grabe ang presyo ng pagkain. Sabi nga nila dati, pag ikaw ay kumain ng baboy, tataas ang iyong alta presyon, magkaka-high blood ka. Ngayon makita lang ang presyo ng baboy, may high blood ka na. Hindi tama. Noong panahon natin bilang Food Security Secretary, 2014, 2015, ang 1,000 piso, marami pang mabibili. Ngayon, isang araw na minimum wage, hindi ka pa makakabili ng masarap na pagkain, kulang na kulang. Ang karneng baboy, 400 piso.
isang kilo. Noong panahon natin, 240, 250, 260 isang kilo. Paano natin nagawa yun? Ang katotohanan, kapag ang bigas napababa ang presyo, sunod-sunod na rin ang ibang presyo ng bilihin at pagkain. Pag ang bigas tumaas ang presyo, sunod-sunod din pataas ang presyo ng iba pang mga pagkain at bilihin. Dahil 115 milyong Pilipino araw-araw kumakain ng kanin. Hindi ho bigas. Siyempre, isasain muna. Mahirap po magkakaroon po tayo ng sakit na siya. At dahil malaki ang requirement natin sa bigas at sa pagkain, sa kanin, talaga namang pagkamahal, lahat nagmamahal. Kaya, ginawa natin, nilabanan natin yung mga nagsasamantala. Hinabol natin yung mga nagsasmuggle, hinabol natin yung mga nag-hoard, inuunti-unting ilabas itong mga kilo ng bigas para manatiling mataas ang presyo. Hindi tayo pumayag sa overprice sa pagbili ng imported na bigas. Sabi natin sa Thailand at Vietnam, masyadong mataas ang presyo ninyo. Ibaba ninyo dahil malaki kaming buyer. Hindi tayo pumayag sa tongpats. At sa loob ng isang taon, mula 15% ang inflation ng bigas, bumaba sa 0.8%, wala pang 1%, bumaba sa hanggang 3 piso isang kilo ng bigas noong panahon po natin. Yan ang tapat na panunungkulan. Hindi pumayag sa pagsasamantala, nilabanan ang mga hoarder, nilabanan ang overprice, at nauwi sa pinakamababang inflation sa buong bansa sa loob ng 20 taon. Kayang gawin kung tapat at totoo ang panunungkulan. Alam nyo ang magkanong tongpats na hindi natin pinayagan at binaba natin? 4 na beses binabala nila ang presyo nila. Yung Thailand at Vietnam, 7 bilyong pisong tongpats ang hindi natin pinayagan, tinutulan natin. Ganon ang resulta. Pag ganon ang kilos, ang resulta, mababa ang presyo ng pagkain. Lahat tayo makikinabang. At kung nagawa natin noon, naniniwala ako, pag tayo po'y naupo muli, magpapile tayo ng resolusyon. Pag nanalo ang ML party list, doon din sa House of Representatives, magpapile din. Hihilingin natin ng tulong at suporta ni Laila. At iimbestigahan natin bakit mataas ang presyo ng pagkain sa ating bansa. Bakit pag ini-import, binibili ang import, napakamura, pero hindi naman bumababa. Pag dumating dito, ang imported na bigas, mataas pa rin. Dahil merong mga nagsasamantala. Yan ang hahabulin natin. Kaya kung, sabi nga nila, naaresto si Alice Go, hindi ba? Nakumbinsi ang executive branch na maaresto si Alice Go dahil sa Senate hearing. Nakumbinsi ang Pangulo na iba ng bogo dahil sa Senate hearing. Kaya kailangan ni Senator Risa ng dagdag na kakampi. Dahil kung kayang arestuhin si Alice Go ng Senate hearing, kayang arestuhin ang pagtaas ng presyo ng bigas at pagkain basta naimbestigahan ng maayos. Sa tulong ninyo, siyempre. Sa ngayon, hindi biro ang ating hinaharap na laban. Kami ni Bam Aquino ang magkatandem. Bam Aquino naging campaign manager ni Leni noong 2022. Ako naman ang kanyang naging tandem, VP Leni. Pareho kami ni Bam na nagbabalak dapat pagbong senador, nabanggit ko nga kanina, ako, pero si Bam din. Pero nung nagsabi si Leni na kailangan niya si Bam bilang campaign manager at kailangan ako bilang vice presidential candidate, isinantabi namin ang aming mga ambisyon. Dahil dapat natin turuan din ang ating mga anak
na hindi lahat ng usapin sa politika ay pansariling ambisyon. Dapat ipakita sa ating mga kabataan na mayroong mga leader politika na handang isantabi ang sariling interes kung ito ang interes ng taong bayan at ng sambayanan. At nabanggit na rin natin ang mga leader na marunong isantabi ang sariling interes. Dito sa Pasig, it was a privilege and an honor to have worked side by side with our leaders from Pasig, national leaders from Pasig, tulad ni Ka Jovi Salonga, tulad ni Ka Rene Sagisag, tulad ni Ka Bobit Sanchez. Lahat sila nakatrabaho ko, hindi dahil pareho ang edad namin, kung hindi dahil panahon pa ng diktador, aktivista na ako, student leader na ako, at sila yung mga tinitingala naming leader, mga leader ng ating oposisyon nung mga panahon na yun. Kaya dito sa Pasig, malapit ang aking puso dahil sa totoo lang, sina Rene Sagisag, sina Bobit Sanchez, sina Jovi Salonga, sila ang nagsilbing inspirasyon sa akin para maging abogado. Dahil nilalabanan nila yung diktador ng mga panahon na yun, may paninindigan yung mga abogado na ito. Doon ako na-inspire na maging abogado. Kaya pag naisip ko ang Pasig, malapit sa aking puso. Palagay ko, hindi ako abogado ngayon kung hindi dahil sa mga anak ng Pasig na sina Ka Jovi Salonga, Ka Rene Sagisag at Ka Bobit Sanchez. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Meron pala akong narinig kanina, may pakiusap ako, marami ang botante dito sa Pasig, hindi ba? Ilan ba ang voting population ng Pasig? 420,000. Narinig ko kasi kanina may nagsabi, gwapo pala si Kiko sa personal. Gwapo pala sa personal. Matutuwa ba ako doon o malulungkot? Kasi ano ibig sabihin ng itsura ko hindi sa personal? Hindi gwapo. May mga nagsasabi nga Senador, bakit sa TV maitim kayo? Isa naman, Senador, matangkad pala kayo kasi sa TV para kayo maliit. At yung isa pa, Senador, parang TV masyado kayong mature. Bata pala, kawawa naman ako sa TV. Matanda, maitim at maliit. Pero sa personal, ayan, matangkad, mistisuhin, at guwapo pala. Ngayon, alam nyo na, ba't na in love si Sean? At dun sa mga Gen Z, asan yung Gen Z? Ayan, ngayon, alam na ninyo, kanino nagmana si Tony Pangilinan sa pagkagwapo? O, diba? Tinatanong, kumusta na daw si Sharon? Gusto nyo malaman kumusta na si Sharon? Ayun, patay na patay pa rin sa akin. Biro lang, baka umabot sa kanya, ako naman ang patay sa kanya. Pero meron akong, actually, huli na lang to, dalawang pakiusap. Kasi 425,000 ang mga Pasigenyo. Marami pang hindi nakakakita sa akin sa personal. Kaya ang pakiusap ko sa inyo, pag uwi nyo mamaya sa inyong bahay-bahay, magmarites kayo. Katukin ninyo ang kapitbahay. Sabihin nyo, Mare, nakita namin si Kiko Pangilinan. Guwapo naman pala sa personal. At sabay na rin ninyo na, kaya pala patay na patay talaga si Sharon. At in love pa rin. Ang pangalawang pakiusap ko, dahil malapit na ang halalan, wag nyo naman ako iboboto dahil gwapo pala ako sa personal. Wag po tayo boboto dahil gwapo, o kaya sikat, o kaya kilala. Hindi ba? Iboto natin dahil gwapo ang track record. Gwapo ang paninindigan. Gwapo at maganda ang hangarin. Hindi ba? Dahil sa huling banda, pag tayo ay nagpasya
at ginamit natin ang kapangyarihan natin na pumili sa tamang paraan, ang mananaig ay yung tama. Hindi ang politiko ang matimbang. Hindi ang politiko ang makapangyarihan sa araw ng halalan. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang botante. Kami sa Senado, ang mga kandidato 66. 66 pagpipili kayo. Pero ang botante sa araw ng halalan para sa pagkasenador, 65 million. Sino ang pinakamakapangyarihan sa araw ng halalan? Yung politiko na senador na 66 na kandidato o yung 65 million na taong bayan? Ang 65 million ang makapangyarihan sa lahat. Kaya dapat gamitin natin ang kapangyarihan natin at suriin ng mabuti kung sino ang karapat-dapat. Tatanungin natin, sino ba dyan ang sumisip-sip sa China? Sino ba dyan ang nananahimik ng mga investigasyon ng POGO, ng Farmally? Sino yung mga nariyan na bumoto kontra sa pabor sa pagtatanggal kay Senator Laila bilang chairman ng Committee on Human Rights at iba pa? Sino ang mga nanahimik nung yung pondo para sa COVID, yung pondo ng Department of Health nilipat sa isang ahensya ng pamahalaan at dilustay sa Farmally? Sino yung mga yan? Dahil pag inalam natin yan, puntahan natin ang ating mga kapitbahay, mag house to house tayo. Ang 65 million pag sinabing ayaw na namin ang magnanakaw, ayaw na namin ang sinungaling, ayaw na namin ang magtarambong, ang 65 million pinakamakapangyarihan sa lahat, ang siyang magpapasya. At pag gano'n na lang ang mangyayari, yung gobyernong tapat na ating lahat na inaasam-asam ay mangyayari na at giginhawa at magiging masayahin at masaya ang buhay ng lahat. Magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. ML Party List number 6 o 6 na palagpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ML number at 51 na palagpak. Biro lang. 5 plus 1, baka naman maging 6. 51 sa Senado at siyempre kinakailangan po natin yung ating mga kaalyado tulad ni Bang Aquino number 5. Dagdagan natin ang mga Risa, kaalyado ni Risa. Sabi nga nila, kung si Risa nung kinakampanya ko siya noong 2022, pag hinalan ninyo si Risa Hontiveros, parang 3 senador ang ihahalan ninyo dahil sa kanyang pagiging masipag, masinop at talagang palaban. Tama, di ba? O ngayon, pag hinalal pa ninyo si Kiko, ang inyong lingkod, at si Pam, parang 9 hanggang 10 na ang hinalal ninyong senador. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi.